Health news naman tayo. Alam niyo po bang 25% pala ng mga Pinoy sa bansa o mahigit 14 na milyon ay may hypertension o high blood. Pero nakakabahala, ang hypertension na pangkaraniwan sa matatanda, nararanasan na rin pala ng mga bata. Dahil yung special report ni Von Aquino. Dito sa Barangay Bagong Nayon sa Antipolo, masayang naglalaro ang mga bata. Pero si Jubilin, 13 taong gulang, pinanonood lamang sila. Hindi kasi siya pwedeng mapagod dahil sa kanyang sakit na hypertension. Sakit na pangkaraniwan sa mga matatanda, pero ngayon ay nakikita na rin sa mga bata. Nitong Enero lamang ay umabot sa 130/100 ang kanyang blood pressure. Itong napapansin ko sa kanya, nagkakaganon siya, halimbawa napapagod o kaya yung parang masama yung loob niya, tapos parang nagagalit. Nasa school po ako nang tapos, bigla na po akong yung nahilo, nakaramdam na po akong pananakit ng batok ko po. Tapos sabay bubuhatin na po nila ako, bigla na po akong hinimatay. Sa datos ng Department of Health, nasa 25% naman ang populasyon ng Pilipinas o mahigit 14 million na Pinoy may high blood. Ang kultura ng labis na pagkain ng mga Pinoy at ang stress ang mga itinuturong dahilan sa pagkakaroon nito. Ang mga problemang ito nararanasan na rin ng mga bata tulad ni Jubilin. Wala pang malinaw na datos ng DOH sa bilang ng mga batang may hypertension. Pero batay sa kanilang pag-aaral, 34% sa mga may hypertension sa bansa ay namamatay bago pa man sila umabot sa edad na 60. Nakaka-alarma kasi ngayon ang lifestyle disease, katulad ng hypertension, stroke at saka cancer at saka diabetes, ito yung sinatawag nating lifestyle diseases, ay isang epidemya na ngayon, isang epidemic right now. Killing 300,000 Filipinos yearly. Para maiwasan ang hypertension o sakit sa puso, bawasan ang pagkain ng masebong pagkain. Ugaliin rin mag-exercise. Importante rin ang pagpapacheck up sa inyong doktor para agad na maagapan ang pagkakaroon nito. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.